Module 4, Republic Act 5487, Rule number 17, Administrative Sanctions. Learning objective: at the end of the presentation, the participant will be able to learn administrative sanction of Republic Act 5487, Rule number 17, and implementing rules and regulation. Identify, differentiate the three classification of administrative sanction of Republic Act 5487. Sanctions against licensed security personnel. Light offenses. Ito po yung pinakaunang uri ng offense: light offense, less grave offense, at grave offense. Ito po yung tatlong uri ng offenses o kaya yung sanctions ng security. Meron tayong light, meron tayong less grave, at grave offense. Okay. Pag-aaralan po natin ngayon ang light offense. Ang light offense po, ito yung mga paggamit ng mga salita. Yung mga bastos na salita, pagka nakagamit ang security guard or nakapagsalita ang security guard ng mga malalaswang salita o mga bastos na salita, maaring magkaroon tayo ng sanctions. Dito siya napapasok sa o napapabilang sa light offenses. Pangalawa, act of discourteous. Yung act of discourteous naman, ito po yung pagpapakita ng pag-uugali na may halong kabastusan. Okay? Halimbawa, pag bagsak ng pintuan, pagdadabog, o kaya aktong mananakit. Ito po yung kasama sa act of discourteous or acts of discourteous. The next, failure to notify Philippine National Police in case of disorder, riots, strike, and etc. Okay, pag hindi po tayo makapag-coordinate or hindi tayo cooperate sa Philippine National Police, hindi tayo nagbigay babala o kaya hindi tayo nagtimbre sa kapulisan, maaring mabibigyan din tayo ng violation sa light offense. Dahil po nakalagay sa ating tungkulin as security guard or as security to assist the law enforcer. Okay? Ngayon, pag hindi tayo sumunod, hindi tayo nag-notify, hindi tayo nagtimbre sa kapulisan, maaring mabigyan tayo ng sanction na light offense. Then, acts of prejudicial to good conduct. Okay? Acts of prejudicial to good conduct. Ang acts of prejudicial to good conduct and behavior, ito yung hinuhusgahan o kaya panghuhusga ng isang tao o kaya similar acts o bukod sa panghuhusga. Okay? O mga gawa na mapanghusga sa kabutihang pag-uugali. Okay? Mga gawa na panghuhusga sa mga kabutihang pag-uugali. Ito po yung acts prejudicial to good conduct. Halimbawa, gagawa ka ng kabutihan tapos huhusgahan ka ngayon sa kanila, sa iniisip nila, ano yun, sip-sip, mga ganon. Yun po yung example ng acts of prejudicial to good conduct.
Ito po yung penalties. Penalties po sa light offenses, kagaya ng paggamit ng mga bastos na salita, magpapakita ng kabastusan na pag-uugali, then yung hindi pag-coordinate or pag-notify sa PNP in case of disorder, riots, and strike, then yung panghuhusga sa kabutihan na ginagawa ng isang tao, ito po yung magiging penalties. Suspension of 1 to 30 days or fine of 100 pesos to 500 pesos or both. Okay, kung hindi siya mape-penalize ng suspension o hindi siya mabibigyan ng disciplinary action ng suspension, magbabayad po siya ng 100 to 500 pesos. Or pwede rin siyang magbayad at pwede rin siyang masuspinde. Okay? Then next, dadako naman tayo ngayon sa less grave offenses. Sa less grave offenses, sino man sa mga security guard, security officer, ang hindi nagdadala ng lisensya ng baril, DDO at DDO ay nabibigyan sila ng sanctions o nabibigyan sila ng sanctions na less grave offense. Okay? Magkakaroon tayo ng less grave offense na sanction. The next, use of uniform not appropriate one's rank. Ang paggamit ng isang uniforme na hindi akma sa isang posisyon o ranggo ay mabibigyan din tayo ng kaukulang offense o sanction. Okay? Mabibigyan tayo ng offense or sanction kapag gumamit tayo ng uniform. Halimbawa, ang uniform natin na naisuot ay pang security officer. Then, yung license natin, tungkulin natin, isang security guard or SG. O kaya nagbarong tayo. Pagkatapos, ang proper uniform naman na in-implement ni client is type A uniform, okay, magkakaroon tayo ng questionable na uniform. Okay? Magkakaroon tayo ng less grave offense. And the next, leaving his post without properly relieved. Ito po yung GO number 5. Okay? GO number 5, yung lilisanin yung pwesto na walang kapalit o kaya inabandon yung posting or yung pwesto, walang pumalit, walang humalili. Iniwanan na nakatiwangwang yung pwesto, walang nagbabantay, magkakaroon tayo ng less grave offense or meron tayong sanction na less grave offense. Then panghuli, indiscriminate firing. Ito po yung hindi sinasadyang pagpapaputok ng baril o accidental firing. Okay? Ito po yung indiscriminate firing. Ito po yung pagpapaputok ng baril o na pumutok na baril na hindi sinasadya o kaya ito yung indiscriminate firing. Okay? Ito po yung magiging penalties sa sanction na less grave offenses. Magkakaroon po ng suspension na 1 month and 1 day to 6 months o kaya magbabayad siya ng 500 hanggang 1,000 o magkakaroon siya ng suspension at magbabayad pa siya ng 500 hanggang 1,000. Okay? The next, grave offense naman po. Ito na po yung panghuling sanctions against licensed security personnel. Ito po yung grave offense. Ang paggamit ng hindi proper uniform. Okay, hindi siya authorized ni PNP SOSHA na uniform.
kakaroon po tayo ng grave offense. Using personally owned or licensed firearms during tour of duty. Ang paggamit ng sariling lisensyadong baril habang naka-duty ay magkakaroon po tayo ng sanction na grave offenses. Okay? Kaya hindi po pwede na gamitin ang ating personal na baril habang tayo ay nagjo-duty. Kailangan yung issue ni security agency, yun po yung gagamitin natin. Kahit pangit po yun, issue ni security agency, maganda yung baril mo, dapat gamitin mo yung baril na inisyu ni security agency, hindi yung pansarili mong baril. Okay, next. Lending issued firearms to unauthorized person. Okay. Ang pagpapahiram ng baril sa hindi authorized na tao, magkakaroon din tayo ng sanction na grave offense. Okay? Grave offenses. Baka malay mo, gagamitin niya yun sa masama, kaya bawal po yun. Okay? Bawal ipahiram yung baril. Kasi ang baril natin, misis po natin yan. Kaya asawa natin yan. Yung baril. Okay? The next, assisting or obeying or protecting the criminal elements during or tour of duty or off duty. Okay? Kapag tinutulungan natin, abala tayo sa pagtulong doon sa kriminal, okay, habang tayong naka-duty o kaya off-duty tayo, meron tayong sanksyon. Magkakaroon tayo ng kasalanan o kakaroon tayo ng violation. Magkakaroon tayo ng sanction and grave offenses. Papasok siya ng grave offenses. The next, providing confidential information to an authorized person. Ito po yung pagbibigay ng mga confidential na impormasyon. Kaya mga kaalaman, pagbibigay ng mga kaalaman sa hindi otorisadong tao o hindi kilalang tao, ay magkakaroon tayo ng sanctions or grave offenses. Grave offenses. Then last, refuse to provide information to authorized person. Okay. Pagtanggi sa pagbibigay ng mga impormasyon sa mga otorisadong tao or individual. Kagaya na Philippine National Police, ni NBI. Okay, magkakaroon tayo ng less grave offense, PNP SOSYA. Ito po yung penalties. Pagka nakapaglabag tayo ng sanctions against licensed security personnel, nakapaglabag tayo na o lumabag tayo sa grave offenses, ito po yung penalties: suspension for 6 months and 1 day to 1 year, or magbabayad tayo, magmumulta ng 10,000 to 500,000 pesos or both, and cancellation of license. Masususpindi ka na ng 6 na buwan hanggang 1 taon at magkakaroon ka pa ng penalty na 10,000 to 500,000 at makakansela pa ang iyong lisensya. Okay? Ito po yung sanctions against licensed security personnel. Okay, tapos na po yung ating module 4. Abangan nyo po ako muli sa module 5. Sana naintindihan nyo yung ating leksyon. Maraming salamat po sa pakikinig.